Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1545-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pangunahing bahagi ng banal na kaharian ay malamang na naroon. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata sa ipinagbabawal na lugar. Sa ngayon, si Francis ay nagbago na sa isang suit ng silver armor, naging isa sa mga bantay ng Heaven-defying faction. Sa pagbabalik ng lahat ng miyembro ng Heaven's Legacy Race, ang posibilidad na siya ay matuklasan ay tumaas ng malaki, kaya nagpasya si Francis na magsuot ng disguise. Maliban kung maingat na susuriin siya ng ekspertong hari ng Diyos, magiging napakahirap na makahanap ng anumang kaina-hinala. Ang mga miyembro sa loob ng Heaven-defying faction ay hindi maisip na may hindi pa natuklasang nanghihimasok, kaya medyo mababa ang kanilang pagbabantay. Bukod dito, dahil sa kaguluhan ng labanan, walang hari ng Diyos na nagkaroon ng oras upang maingat na obserbahan ang isang gwardya tulad ni Francis. Gayunpaman, kung lalapit siya sa ipinagbabawal na lugar sa paligid ng core, magbabago iyon. Walang tao sa paligid ng ipinagbabawal na lugar, kaya kung lalapit si Francis, siya ay magiging masyadong halata at makaakit ng labis na atensyon. Kaya, huminto si Francis malapit sa Forbidden Zone at nagsimulang mag-isip. Sa sandaling ito, isang puting crystalline array ang nabuo sa loob ng Heaven-defying faction Divine Kingdom. Habang nakaset up ito, nagsimulang dumaloy dito ang malalakas na daloy ng enerhiya. Ang mga puting sinag ng liwanag ay nagsimulang lumawak mula sa hanay, na nag-uugnay sa iba pang bahagi ng banal na kaharian. Sa loob ng array at sa paligid nito, maraming eksperto ang nagsimulang magpatakbo ng mahahalagang bahagi ng array. Kung nais ng isang tao na palayasin ang mga pag-atake ng tatlong Diyos, ang likas na kakayahan sa pagtatanggol ng banal na kaharian ay malayo sa sapat. Kailangang mag-set up ng energy transference array para ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay makapagbigay ng kapangyarihan sa Divine Kingdom. Sa di kalayuan, lumipad ang tatlong lalaking nakasuot ng ginto patungo sa ipinagbabawal na lugar. Ikaw, halika dito. Isa sa kanila, isang lalaking mapatla ang mukha, ay itinuro ang isang gwardya na nakabaluti na pilak at tinawag. Oo. Ang silver armored guard ay napalingon sa gulat at agad na sumugod. Ang gintong baluti ay nagpapahiwatig ng pangalawang langit, at ang mga nagsusuot nito ay kabilang sa pinakamataas na klase ng mga bantay, na tumutugon lamang sa pinakamataas na antas ng Heaven-defying faction. Ang mga gwardya na nakabaluti ng pilak ay kailangang sumunod sa utos ng isang gwardya na nakabaluti ng ginto. Sumunod ka sa amin upang bantayan ang ipinagbabawal na lugar, sabi ng isa sa mga gwardya na nakabaluti ng ginto. Namutla ang silver armored guard habang ang mga tao sa malapit ay nanginginig at agad na nagsimulang lumayo. Alam ng lahat na ang ipinagbabawal na zona ay ang ubod ng banal na kaharian. Ngayong na-activate na ang defensive array ng Divine Kingdom, ang malakas na enerhiya ay tiyak na lalabas mula sa kaibuturan. Ang enerhiyang ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong Panginoong Diyos. Sa mga kritikal na oras, lahat ay biglang natakot sa kamatayan. Ikaw, pumunta ka dito. Ang lalaking mapatla ang mukha ay disdainfully dumura, at pagkatapos ay nakita niya ang isang silver armored guard na mabagal na kumilos at tumawag. Oo. Ang mabagal na bantay na ito ay si Francis. Nagkunwari siyang ayaw habang lumilipad. Ang tatlong Golden Armored Guards ay nagtipon ng ilan pang miyembro bago pumunta sa Forbidden Zone. Sa oras na ito, ang ipinagbabawal na zona ay nagsisimula na sa pagpintig ng nakakatakot na enerhiya. Kahit na ito ay nahiwalay mula sa labas ng mundo sa pamamagitan ng isang array, ang enerhiya ay maaari pa ring madama. Kapag na-activate ang hanay ng Divine Kingdom, hihina ang mga depensa sa paligid ng core. Upang maiwasan ang anumang sakuna, dapat mong bantayan ang lugar na ito. Matigas na sabi ng maputlang gwardya. Karaniwan, ang ipinagbabawal na zona ay desyerto dahil sa lahat ng mga bitag sa paligid nito, ngunit ito ay isang kritikal na sandali. Kung mayroong anumang uri ng sakuna sa paligid ng core, kailangan itong ayusin kaagad. Kaya, ang mga tao ay kailangang narito upang magbantay.
Sa totoo lang, ang pagpapadala ng third heavens o kahit na ang God Kings ay gagawing mas ligtas ang mga bagay, ngunit may kakulangan ng manpower sa oras na ito, kaya maaari lamang nilang ipadala ang mga mas mababang antas ng God Lords. Kaboom! Maririnig ang malalakas na pagsabog sa loob, at ang nakakatakot na enerhiya ay tumataas lamang sa kapangyarihan. Sa labas ng hanay, ang mga gwardya na nakabaluti ng pilak ay ginawa ang kanilang banal na kapangyarihan bilang mga hadlang upang protektahan ang kanilang sarili. Biglang, sa isang napakalaking boom, isang nakakatakot na pulso ng banal na kapangyarihan ay humampas sa hanay. Kasabay nito, ang malaking hanay sa di kalayuan ay nagpakawala ng sarili nitong pulso ng nakakatakot na banal na kapangyarihan na kumonekta at sumanib sa banal na kaharian. Sa pamamagitan nito, kumpleto na ang pinakamakapangyarihang hanay ng Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Kahit na ang isang Diyos ay mangangailangan ng ilang oras upang makapasok sa banal na kaharian. Malapit sa Forbidden Zone, ang lugar sa loob ng array ay puno ng enerhiya. Bagamat hindi ito tumagas, ang mga gwardya sa labas ay natakot pa rin. Hey! Kung ang defensive array ay masisira, ang nakakatakot na kapangyarihan na ito ay sapat na para pumatay sa isang First Heaven God Lord. Kahit ang pangalawang langit ay makakaatras lang. Habang pinagmamasdan ni Francis ang Forbidden Zone mula sa malapitan, ngumiti siya. Ipinalibot niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip at ang kanyang kakayahan sa realization. Isa itong kakayahan sa pag-iisip, at hanggat hindi mataas ang kahirapan sa pagkumpleto, magagamit niya ito nang hindi gumagamit ng enerhiya ng Dream Origin. Ibinaling ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa likod ng hanay. Biglang lumitaw ang isang maliit na butas sa hanay. Kaboom! Ang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay bumulwak. Agad na nagsimulang kumalat ang mga bitek mula sa butas na ito, na pinalaki ang laki nito. Hindi akalain ng mga gwardya na sa simula pa lang ay magaganap ang ganitong sakuna. Boom! Bang! Isang bagyo ng dark gray na enerhiya ang dumaan. Ang Silver Armored Guard na pinakamalapit sa gap ay agad na nilamon ng bagyong ito ng enerhiya, ang kanyang hadlang ng divine power ay nabasag at ang kanyang katawan ay naging alikabok. Ginamit ni Francis ang pagkakataong ito para makapasok sa array. Boom! Bang! Ang iba pang nakabaluti na pilak na gwardya ay natamba. Hindi maganda. May lumabas na butas sa array. Ang mga gwardya na nakabaluti ng ginto ay umatras sa pagkaalarma at naglabas ng malaking halaga ng banal na kapangyarihan upang labanan ang epekto. Kasabay nito, ikinaalarma ng aktibidad na ito ang ibang tao sa Divine Kingdom. Malalim sa ilalim ng lupa. Anong nangyayari? Ang kanang tagapagtanggol ay tumawag. Nasira ang Forbidden Zone Array. Agad na nag-report ang isang operator. Isang tunay na miyembro lang ng Heaven's Legacy Race ang makakapag-ayos ng array, ngunit ang karamihan sa mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay may mababang cultivation level. Gayunpaman, ang Right Protector ay nakahanap pa rin ng angkop na tao para sa trabaho. Ang taong ito ay walang iba kundi si Lupin, at mabilis siyang nakarating sa gitna ng Divine Kingdom. Elder Lupin. Yumuko ang mga kalapit na gwardya. May napansin ka bang naghihinala ngayon? Madilim ang tingin ni Lupin habang nagtatanong. Hindi. Ito ang nakuha niyang sagot mula sa lahat. Mayroong 8 tao sa lahat ng nakatayong bantay sa paligid ng ipinagbabawal na lugar. 2 sa kanila ay malapit sa break sa hanay at napatay sa linya ng tungkulin. Ang maputlang mukha na lalaki ang nagulat. Manam. Tumango si Lupin at tumigil sa pag-aalala. Ang enerhiya ay nasa pinakamalakas sa sandaling ito ay sumisira sa hanay. Kung mahuli, ang isang First Heaven God Lord ay walang pagkakataon na lumaban. Ininspeksyon din niya ang loob ng array. Hindi siya nakakaramdam ng kakaiba, sinimulan niya ang pag-aayos. Ang ipinagbabawal na zone ay may 3 antas ng mga array. Ang pinakalabas na hanay ay ang Defensive Isolation Domain habang ang 2 pa ay humihinang mga hadlang. Anumang enerhiya na dumaan sa mga array na ito ay humina sa isang tiyak na lawak. Ngayon lang, si Francis ay nakipagsapalaran sa pangalawang hanay, gamit ang kanyang kakayahan sa realization para ayusin ang puwang na kanyang ginawa. Ang enerhiya sa loob ng pangalawang hanay ay napakalakas na kahit na ang pangalawang Diyos ng langit na Panginoon ay agad na papatayin.
Gayunpaman, bilang isang peak second heaven, natural na walang dapat ikatakot si Francis, at nakipagsapalaran siya sa kailaliman. Ang nasa harapan niya ngayon ay ang ikatlong hanay. Ang enerhiya sa loob ay napakahusay na kahit isang third heaven ay hindi magtatagal ng isang segundo. Kung mapipigilan ito kahit ang mga Diyos na makapasok, ang ubod ng banal na kaharian na ito ay dapat na hindi pangkaraniwan. Nag-iisip si Francis kung dapat ba siyang pumasok sa ikatlong hanay. Isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang lumapit kay Francis. "Anak, sino ka?" Umalangaw-ngaw ang hindi malinaw na boses ng kaluluwa. Naalarma, itinuon ni Francis ang kanyang mga mata at nakita ang isang ethereal na robe na lumulutang sa isang bagyo ng divine power. Pinalibutan ng iba't ibang spatial na mga hadlang ang robe, na tinatago ito mula sa bagyo ng enerhiya sa paligid nito. Ito ay... Nagulat si Francis. Ang robe ang nagsalita ngayon. Isinaaktibo niya ang kanyang kaliwang mata para mas malinaw niyang makita ang loob ng array. Ang robe ay malakristal na puti at natatakpan ng mahiwagang mga pattern ng pilak. Kumikislap ito ng napakarilag na liwanag. Bukod dito, sa gitna ng ikatlong hanay ay isang ikaapat na hanay. "Anak, matapang kang maglakas loob at pumasok dito." Muling nagsalita ang robe. Isang artifact ng ninuno. Sinisiyasat ni Francis. Ang mga ordinaryong banal na sandata ay hindi na sana ligtas na manatili sa lugar na iyon. "Ako." Nawala ng masabi ang robe. Noong ito ay buo, ito ay tunay na isang ancestral artifact, ngunit ngayon, ito ay isang pseudo-ancestral artifact na napik mula sa maraming mga fragment. Ngunit kung ito ay nagsabi ng isang bagay, ito ay lamang ang debasing sarili. Nang makitang walang sinabi ang robe, maaaring hulaan ni Francis na ito ay isang pseudo-ancestral artifact. Kung tutuusin, nakita na niya ang pseudo-ancestral artifact Blazing Hell. "Anak, hindi ka miyembro ng Heaven's Legacy Race, kaya talagang hanggal ka sa pagpunta mo rito." Nagsimulang lumabas ang robe ng isang kahangahangang aura habang nagsasalita ito sa tono ng pag-aakusa. "Bakit hindi mo iwan ang lugar na ito kasama ko?" Ngumiti si Francis at nag-propose. Ang layunin niya ngayon ay sirain ang panloob na istruktura ng banal na kaharian, marahil kahit ang core. At ngayon, sa kaibuturan, natuklasan niya itong pseudo-ancestral artifact. Mula sa hitsura nito, ang napakalaking enerhiya na pinakawala ng pseudo-ancestral artifact ay malaking tulong sa mga depensa ng Divine Kingdom. Kung kinuha niya ito sa kanya, hindi ba niya naabot ang kanyang layunin? Si Francis ay mas kumpiyansa sa linyang ito ng pagkilos. Ang pinakaloob na ikaapat na hanay ay mayroong maraming uri ng mga fragment ng ancestral artifact. Malamang na pinahintulutan ng mga ito ang core na gumana at binigyan ito ng iba't ibang uri ng enerhiya. Gayunpaman, ang hanay ay napapalibutan ng spatial na enerhiya na hamarang sa mga pandama at pangitain. Malinaw na ito ang gawa ng robe. Kung hindi magkakamali si Francis na maniniwala na mayroon lamang tatlong array. Mula rito, makikita ng isang tao na may pag-asa ang robe sa nanghihimasok at gustong umalis. "Anak, ikaw lang." Galit na sigaw ng robe. Sa labas ng heaven-defying faction Divine Kingdom, ang Heaven Lord at ang Divine Kingdom ay tumatakas. Ngunit siya ay hinahabol ng Space-Time God Eye, na nagpapataas din ng bilis ng dalawa pang Diyos. Ang kidlat, space-time na enerhiya, at matinik na baging ay nagsalubong sa pag-atake ng tatlong Diyos. Boom! Bang! Bumagsak! Ang Heaven Lord ay gumamit ng malaking halaga ng bloodline energy at kapangyarihan mula sa kanyang sarili at sa kanyang Divine Kingdom para harangan ang mga pag-atake. Napakatibay ng banal na kaharian. Napaawang ang bibig ng space-time God. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Nasa likod natin sila. Ang babala ng Diyos na buhay. 10 milyong li sa likod nila, 3 figure ang mabilis na lumilipad. Ang isa sa kanila ay isang nakayukong matandang nakasuot ng gutay-gutay na itim na damit. Ang isa pa ay isang matanda na nakasuot ng maningning na gininto ang balabal, ang kanyang mga gintong mata na mas nakasisilaw kaysa sa araw. Sa pinakalikod ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dark purple na gown, ang buong katawan niya ay naglalabas ng maitim at mapang-ipang enerhiya. 1546. Sa core ng Divine Kingdom, si Francis at ang malakristal na puting robe ay pinaghiwalay ng isang array.
Anak, ikaw lang. Umuungal ang Rob. Una, nagalit ito sa tono ni Francis. Ang unang tanong ay hindi ito nakaimik at ang pangalawa ay humihingi ng pseudo-ancestral artifact na makakasama ni Francis. Pangalawa, hindi ito naniniwala na nakaalis si Francis sa lugar na ito. Gusto mo ring umalis sa lugar na ito, di ba? Kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, tuluyan ka ng mapadpad dito. Bahagyang tumawa si Francis, tila tinatamaan ang galit ng Rob. Ang pang-apat at pinakaloob na hanay ay naglalaman ng maraming iba't ibang uri ng mga fragment ng ancestral artifact na naayos sa ilang komplikadong hanay ng Heaven's Legacy. Nang maramdaman ng malakristal na Robe na paparating si Francis, ginamit nito ang kapangyarihan nito para ihiwalay ang mga fragment ng ancestral artifact na ito na pinipigilan silang makakita o makadama ng anuman. Nagdulot ito ng paniniwala ni Francis na mayroon lamang tatlong array. Ginawa ito ng Robe dahil may pag-asa ito sa nanghihimasok na ito. Gusto nitong umalis at ayaw nitong malantad ang pagkakakilanlan ni Francis. Anak, isa ka lang pick second heaven. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok, ngunit ang pag-alis ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit sa isang hakbang lang, mataimtim na sinabi ng malakristal na damit. Kahit na nakatakas ito sa kontrol ng Heaven's Legacy Race, hindi ito kikilos ng walang ingat. Kung pipiliin itong sundan si Francis ngunit nabigo si Francis na makatakas, muli itong makukuha ng Heaven's Legacy Race, na humahantong sa mapaminsalang kahihinatnan. At kahit na matagumpay silang nakatakas, magiging napakadali para sa Heaven-defying faction na harapin ang isang pangalawang langit na tulad ni Francis. Natahimik si Francis ng ilang sandali. Hanggang sa pumayag ang malakristal na damit na sumama sa kanya, hindi niya maibubunyag dito ang sekreto ng thought teleportation. Kung tutusin, kung malalaman ng pseudo-ancestral artifact kung sino talaga siya, baka sabihin nito sa Heaven-defying faction. Sa sandaling ito, ang Heaven-defying faction ay nakikipagdigma sa tatlong god deities. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay masyadong abala para mag-alala tungkol sa anumang bagay, kaya hindi magiging mahirap ang pag-alis. Bilang karagdagan, miyembro ako ng God Eye Camp, mata ray na sagot ni Francis. Tatlong mata ng Diyos. Medyo namangha ang Robe. Naramdaman na nito ang labanan, ngunit hindi nito alam na ang magkasalungat na bahagi ay tatlong God Eyes. Gayunpaman, mayroon itong kaunting pag-unawa sa kapangyarihan ng Heaven-defying faction, kaya't nagulat lamang ito ng ilang sandali. Noong una ay naniniwala ito na si Francis ay isang miyembro ng Heaven-defying faction na gumagamit ng kaguluhan ng labanan upang magnakaw ng ilang kayamanan at lumipad dito. Hindi inaasahan na si Francis ay talagang isang tagalabas. Hindi maaaring maging simple ang isang peak second heaven na maaaring makalusot sa Divine Kingdom ng Heaven's Legacy Race at pumasok sa core. Kung gayon, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng iba. Sa sandaling umalis ako sa hanay na ito, mapapansin ng Heaven-defying faction. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon ka na kunin ako ngayon? Malungkot ang boses ng malakristal na damit. Ito ang mahalagang punto. Kung hindi, ginamit sana nito ang sarili nitong lakas para madaling masira ang tatlong array. Ako, mahinahong sagot ni Francis, ang kanyang ekspresyon ay napakaseryoso. Ang sagot nito ay napatulala sa Roba. Siyempre, naghihinala pa rin. Pag-isipan mong mabuti. Wala akong masyadong oras dito. Malapit na akong matuklasan. Pagkatapos sabihin ito, pumasok si Francis sa kanyang Dream Divine Kingdom. Ang core ng Dream Divine Kingdom ay nagkaroon ng time cultivation effect kung saan ang pagdaan ng 400 araw sa loob ay katumbas ng isang araw lang sa labas ng mundo. Ginamit ni Francis ang oras na ito upang patatagin ang kanyang pundasyon at pagkatapos ay gumawa ng mga plano para sa pagpasok sa Third Heaven. Sa gitnang isla, sa underground base, ang Right Protector ay nagmamasid sa sitwasyon sa labas sa pamamagitan ng isang higanting screen sa harap niya. Ang tatlong mata ng Diyos ay walang tigil sa kanilang pagtugis. Sa sitwasyong ito, kahit na kunin ng Heaven Lord ang ilan sa kanyang mga trump card, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Nakalok ang mga puting kilay ng Right Protector. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang mensahe. Protector, ninakawan ang lugar na nagtatanim ng halaman, maging ang level 2 secret chamber. Nanlaki ang mga mata ng Right Protector.
May isang tao na kahit papaano ay nakagawa ng pandarambong sa lugar ng pagtatanim ng halaman ng heaven-defying faction nang hindi napapansin ni isa sa kanila. Ang ubod. Biglang may naalala ang right protector. Kanina, ang defensive array sa paligid ng core ay biglang nabasag. Bagamat medyo biglaan ang insidente, walang kaina-hinala tungkol dito. Gayunpaman, ang kaalaman na ang lugar ng pagtatanim ng halaman ay dinambong ang nagpabago sa lahat. Isang piraso ng hamog na nagyelo ang lumitaw sa kanyang mukha at ang kanyang katawan ay naging matigas. Aalis ako saglit. Ang kanang tagapagtanggol ay tumawag at pagkatapos ay naglaho. Sino lang? Ang kanan na tagapagtanggol ay mabilis na nagtungo sa ipinagbabawal na zona. Tamang tagapagtanggol. Agad namang yumuko ang mga guard. Walang umasa na darating ng personal ang tamang tagapagtanggol. Dumating ba siya para tanungin sila tungkol sa kanilang pagkakamali mula pa kanina? Lahat sila ay natatakot sa mga susunod na mangyayari. Ngunit walang sinabi ang tagapagtanggol, sa halip ay bumubuo ng isang spell na parang naghahanda upang buksan ang array. Bumalik sa core, sa loob ng pangalawang hanay, isang spatial ripple ang nagpaalarma kay Francis sa loob ng kanyang Divine Kingdom. Anak, pumayag ako. Umalangaw-ngaw ang nag-aalalang boses ng robe. Agad na tumakbo palabas si Francis at hindi nagtagal ay napagtanto kung ano ang labis na ikinababahala ng pseudo-ancestral artifact. Okay. Dahil plano mong sundan ako, sirain muna ang kaibuturan ng Divine Kingdom. Agad na nagutos si Francis. 3 mata ng Diyos ang umaatake sa Divine Kingdom sa oras na ito. Sa sandaling humina ang mga depensa nito, tiyak na madaling makapasok ang 3 Diyos. Anak, hindi mo lang ako ginagamit ha. Sumisigaw ang malakristal na damit. Naalarma ito sa kahilingan ni Francis dahil naramdaman nito ang pagdating ng isang eksperto sa hari ng Diyos. Tila natuklasan ng heaven-defying faction na may nanghihimasok. Gusto nitong makita kung paano makakatakas si Francis kasama nito sa sitwasyong ito, anong uri ng mga panlilinlang ang mayroon siya, ngunit tila hindi natarante si Francis, kahit na hiniling nito na wasakin muna ang core ng Divine Kingdom. Fine. Anak, minsan lang kita pagkatiwalaan. Ang malakristal na damit ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Matagal nang nandito si Francis at hindi pa nito ipinaalam sa heaven-defying faction na nangangahulugang nabigo itong magulat ng nanghihimasok. Swish! Ang robe ay lumipad hanggang sa ika-4 na hanay at nagsimulang gumamit ng spatial energy upang guluhin ang Pormasayon. Ang defensive system ng Divine Kingdom ay agad na nagulo, ang defensive array ay nagsimulang kumurap. Maaabala ko lang ito. Sumigaw ang robe, at pagkatapos ay gumamit ito ng malakas na enerhiya ng space law para maningil sa 3 hanay sa isang streak ng ethereal na liwanag. Ang array na ito ay hindi isang defensive isolation array, kaya madaling nakalusot ang robe. Sa sandaling ito, ang galit na boses ng right protector ay nagmula sa labas ng hanay. Naglakas loob kang ipagkanulo ang heaven-defying faction. Sa pamamagitan ng ikaw, ang tinutukoy ng right protector ay si Francis at ang pseudo-ancestral artifact. Sa ibabaw, si Francis ay isang bantay ng heaven-defying faction. Bukod dito, hindi naniniwala ang right protector na ang isang tagalabas ay makakalusot sa heaven-defying faction nang hindi natukoy at nakawan ang mga mapagkukunan na kanilang pinalago. Anak, anong plano mo? Halatang takot ang malakristal na damit. Huwag magmadali. Si Francis ay hindi nabigla. Kung pumayag ang pseudo-ancestral artifact kanina, maaari na lang niyang gamitin ang thought teleportation para umalis, ngunit walang oras ngayon. Gayunpaman, mas lumakas si Francis. Hindi na siya katulad ng dati, na hindi man lang niya kayang labanan ang Diyos na si Haring Charflame habang nakikipagtulungan sa iba. Napatay na niya ang pinakamalakas na Divine Emissary. Ano pa ang isang hari ng Diyos? At kung siya ay may tulong ng isang pseudo-ancestral artifact, ito ay tulad ng pagbibigay ng isang tigre wings. Bees. Sa isang kislap ng liwanag, nawala ang kanyang pagbabalat kayo, nabunyag ang kanyang tunay na anyo. Francis, ikaw pala. Tinitigan ng right protector ang mukha ni Francis na hindi makapaniwala.
Ang Ninth God ay na kanilang hinabol ay hindi maipaliwanag na nakapasok sa heaven-defying faction Divine Kingdom, ninakaw ang marami sa kanilang mga halaman at mapagkukunan, at kahit na sinusubukang sirain ang core ng Divine Kingdom. Ang tamang tagapagtanggol ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Medyo nagulat din ang malakristal na damit. Ang batang ito ay tila sikat. Gayunpaman, nang tanungin nito si Francis kung mayroon siyang plano, sumagot lang si Francis ng, huwag magmadali. Nais nitong sampain ang damit. Isa lang itong peak second heaven, ang kalaban niya ay isang God King, at siya ay nasa loob ng heaven-defying faction Divine Kingdom, at gayunpaman ang sinasabi niya ay, huwag magmadali. Boom! Bang! Binuksan ni Francis ang Ninth God Eye at inilabas ang kanyang divine power at law energies. Ang malawak na agos ng enerhiya ng Primal Chaos ay nagsimulang gumawa ng kalituhan sa loob ng ipinagbabawal na zona. Francis, tumigil ka. Tinawag ng tamang tagapagtanggol. Ang kanyang mga mata ay kumikilos, na nagpakawala ng maitim na ulap ng ambon. Ang pseudo-ancestral artifact ay lubhang nakagambala sa operasyon ng core. Ang mga depensa ng Divine Kingdom ay mahina sa oras na ito, at kung ang isang malaking labanan ay magaganap dito, walang alinlangan na makakaapekto ito sa core. Boom! Bang! Bumagsak! Ang buong heaven-defying faction Divine Kingdom ay nagsimulang manginig at umindayog. Natural na sinamsam ng tatlong mata ng Diyos ang magandang pagkakataon na ibinigay sa kanila ni Francis. Biglang lumitaw ang isang puwang sa heaven-defying faction Divine Kingdom. Ang pagkasira ng Divine Kingdom ay nakaapekto sa hanay. Ang lahat ng miyembro sa loob ng hanay ay nagsuka ng dugo. Kasabay nito, sa kaibuturan ng Divine Kingdom, nabasag ang ika-4 na hanay, na nagpakawala ng mapanirang bagyo ng enerhiya. Umalis muna tayo dito. Agad na tumahol si Francis. Ang pseudo-ancestral artifact ay walang ibang pagpipilian maliban sa walisin si Francis at umalis. Hindi. Paano ito nangyari? Ang matinding puot ay lumitaw sa mukha ng kanan na tagapagtanggol. Thuish. Agad na tinugis ng right protector ang pseudo-ancestral artifact at si Francis. Kasabay nito, sa labas ng banal na kaharian. Anong nangyayari? Namula ang mukha ng Heaven Lord. Ano ang nangyari sa Divine Kingdom? Bakit biglang humina ang defensive array na nagpapahintulot sa Spacetime God na magbukas ng butas dito? Hindi na niya kayang magpatuloy sa paglalakbay kasama ang Divine Kingdom. Napakalakas ng enerhiya sa antas ng Diyos. Kung makapasok ito sa puwang, maglalabas ito ng kapahamakan sa loob ng Divine Kingdom. Boom! Sa isang sampal ng kanyang palad, ipinadala ng Heaven Lord ang Divine Kingdom na lumipad ng ilang milyong li palayo. Sa loob ng banal na kaharian, nagbaliktad ang langit at lupa. Si Francis at ang Right Protector ay naka-charge palabas ng Forbidden Zone. Francis, papatayin kita. Ang tamang tagapagtanggol ay may masamang tingin. Ang kanyang kaliwang mata ay naglabas ng malawak na ulap ng ambon, at maraming itim na silhouette ang lumabas mula rito. Lahat sila ay samsara immortal bodies. Ang kanilang pinuno ay isang hari ng Diyos, at sa tabi nito ay 2 ikatlong langit at marami pang 2 langit at 1 langit na mga Panginoong Diyos. Ikaw ang bumuhay sa Divine Emissary Chang. Nang makita ni Francis ang right protector's eye ni Samsara, gumawa siya ng hula. Ang tamang tagapagtanggol ay hindi sanay sa labanan. Ang kanyang tungkulin ay pamahalaan ng heaven-defying faction Divine Kingdom at buhayin ang ilan sa mga miyembro nito. Patayin. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Life Sacred Land ay sumugod sa puwang. Kailangang harapin ng mga miyembro ng heaven-defying faction ang panlabas na kalaban na ito. Makatakas na tayo ngayon, di ba? Ngumiti si Francis. Sa sitwasyong ito, kahit na nalantad sila, hindi sila mapapalibutan ng buong heaven-defying faction. Bulag ka ba? Kaharap mo ang isang hari ng Diyos. Bulong ng robe. Gayunpaman, ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa naisip nito. Ngunit ito ay masyadong mapanganib. Kung ang 3 God Eyes ay hindi gumawa ng butas sa heaven-defying faction Divine Kingdom sa takdang oras, sila ay natapos na. Isang hari ng Diyos. Kaya ano?
Tumawa si Francis. Wala siyang ibang gusto kundi ang harapin ang tamang tagapagtanggol sa sandaling ito. 1547. Sa labas ng heaven-defying faction Divine Kingdom, ang tatlong God Eyes ay nasa malayong standoff sa Heaven Lord. Ang iyong kapalaran ay selyado na. Mamatay. Malamig ang tono ng Divine Punishment God Eye, walang pakialam ang kanyang mukha. Haha, kahit na selyado na ang kapalaran ng heaven-defying faction, hindi mo ako mapapatay. Ang Heaven Lord ay malupit na tumawa. Hanggat hindi pa siya patay, walang tapos. Swish! Nagwagayway ng kamay ang Heaven Lord, at lumitaw ang isang gintong saber na natatakpan ng kakaiba at simpleng disenyo. Naglabas ito ng aura ng isang pinakamataas na dalubhasa at nagpanginig sa buong mundo. Habang isinaaktibo niya ito, kumislap ito ng isang gintong liwanag na tumagos sa buong mundo, na pumawi sa lahat ng nasa daan nito. Isang perpektong batas ng metal. Nagulat ang Diyos ng buhay. Kadalasan ang mga hari ng Diyos lamang ang nagtataglay ng mga perpektong batas, ngunit ang sandata na ito ang nagtataglay ng napakalakas na batas sa pagkakataong ito. Kasama ang sinaunang aura nito at ang nag-iisang hampas nito na nagliliyab na may layuning labanan, masasabi ng isa sa isang sulyap na ito ay pambihira. Ito ay isang ancestral artifact. Ancestral artifact, Xingtian. Agad na nakilala ng Divine Punishment God ang ancestral artifact na ito. Ang ancestral artifact Xingtian ay ang ancestral artifact ng God Martial Race noong sinaunang panahon. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng trump card na ganito. Ang Spacetime God ay medyo naalarma. Isang hindi pa naganap na digmaan ng mga God Devil ang naganap sa sinaunang panahon, at hindi mabilang na mga eksperto ang napatay. Maging ang tunay na ancestral artifacts ay nabasag, nakakaunti na lang ang natitirang buo. Para sa Heaven Lord na pigilan ang napakalakas na ancestral artifact sa mahabang panahon ay katibayan ng kanyang hindi kapani-pani walang pasensya at pagtitiis. Sa sandaling ibunyag niya ang isang ancestral artifact, maraming iba pang mga hari ng Diyos, at maging ang mga Diyos, ay tiyak na mananibik para dito. Kahit na dati silang walang away sa Heaven Lord, pupunta pa rin sila para agawin ang ancestral artifact para sa kanilang sarili. Ngunit ngayon, sa napakahalagang sandali na ito, ang Heaven Lord ay hindi na masyadong mag-alala at kinuha si Xingtian. Sa loob ng heaven-defying faction Divine Kingdom, habang dumaan ang isang sinag ng enerhiya ng Metal Law, ang mga miyembro ng magkabilang panig ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga banal na katawan at kaluluwa. At ito ay nasa loob ng banal na kaharian. Walang sinasabi kung ano ang nangyari sa kanila kung nasa labas sila. Nakuha na ba ng Heaven Lord ang trump card na iyon? Nagdilim ang mukha ng Right Protector. Mukhang dead end na ang heaven-defying faction. Bahagyang ngumiti si Francis. Napakarami mo, patayin mo siya. Ang kanang tagapagtanggol ay naghulog ng isang utos at umalis. Wala siyang oras para harapin si Francis. Kailangan niyang ilipat ang Divine Kingdom palayo sa larangan ng digmaan ng Diyos. Nasa panganib ang heaven-defying faction, at kailangan ng iba pang mga plano. Kaya, kailangan niyang hatiin ang kanyang atensyon sa pagitan ng pagkontrol sa Divine Kingdom at pagkontrol sa kanyang samsara immortal bodies habang inaatake nila si Francis. Isang pick lamang na second heaven ang nangangailangan ng aking intervention. Ang isang asul na buhok na elder na nagpapalabas ng malamig na aura ay tumingin kay Francis. Ang nakaasul na elder na ito ay ang God King Samsara Immortal Body. Sa kanyang tabi ay dalawang third heavens at maraming first and second heaven Samsara Immortal Bodies. Lumabas ka! Binuksan ni Francis ang daan patungo sa kanyang Divine Kingdom at pinakawalan ang kanyang mga clone at subordinate. Laban sa napakaraming kalaban na ito, natural na hindi magpapabaya si Francis. Bukod pa rito, ang digmaang ito ay ang perpektong pagkakataon para lipulin ang heaven-defying faction. Swish! 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 Sunod-sunod na figure ang lumipad palabas ng Divine Kingdom Passage, na nalampasan ang mga samsara immortal bodies ng Right Protector. Siyempre, ang mga nasasakupan ni Francis ay mas mahina sa cultivation kaysa sa samsara immortal bodies. Oh!
Anak, marami kang katulong. Medyo naging malumanay ang tono ng malakristal na puting robe. Sa nakaraang sitwasyon, ang pagkamatay ni Francis ay natitiyak na laban sa napakaraming kalaban, at muli itong mahuhulog sa ilalim ng kontrol ng Heaven-defying faction, ngunit ngayong si Francis ay nagpatawag ng napakaraming katulong, nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Junior, mamatay ka. Ang asul na buhok na elder ay umungal, isang bagyo ng yelo ang bumubulusok mula sa kanyang katawan na naging sanhi ng pag-freeze ng mundo. Anak, tumakbo ka. Agad na tumawag ang robe. Isa lamang itong sandata. Kung walang sino mang kumokontrol dito, hindi ito makakalaban sa isang hari ng Diyos. At si Francis ay isa lamang peak second heaven na hindi pa nakakakuha ng pagkilala nito. Kahit na ito ay Pino, hindi magagamit ni Francis ang halos lahat ng kapangyarihan ng pseudo-ancestral artifact na ito. Bakit tumakbo? Lumaban. Sumigaw si Francis, naglabas ng napakaraming enerhiya ng primal chaos habang umaarangkada siya. Ano? Gulat na gulat ang robe. Naniniwala ito na pinakawalan ni Francis ang kanyang mga nasasakupan upang takpan ang retreat at bumili ng oras para sa kanilang pagtakas, ngunit ito pala ay balak ni Francis na labanan ang kanyang sarili. Primal Chaos Domain. Ginamit ni Francis ang kanyang napakaraming primal chaos na enerhiya para bumuo ng primal chaos domain. Dahil ang kanyang kalaban ay isang hari ng Diyos, hinigpitin ni Francis ang laki ng primal chaos domain upang palakasin lamang nito ang kanyang sarili. Kung hindi, ang isang hari ng Diyos ay may higit sa sapat na kapangyarihan upang madaling basagin ang primal chaos domain. Mamatay. Ang asul na buhok na elder ay nag-swing ng isang kamay, nagpadala ng isang alon ng yelo sa hangin. Pakiramdam ni Francis ay parang isang iceberg ang bumagsak sa kanya, ang momentum nito ay yumanig sa kalangitan. Isang malakas na enerhiya ng ice law ang nakakaapekto sa buong mundo, maging ang enerhiya ng primal chaos ni Francis. Mamatay. Hinawakan ni Francis ang kanyang Primal Chaos Ancestral Artifact Fragment, bumuo ng isang higanteng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa paligid nito, at nilaslas. Noong nakaraan, wala siyang kapangyarihan laban sa Diyos na si Haring Charflame ng banal na lupain ng Purgatorio, ngunit pagkatapos na dumaan sa tagubili ng Divine Punishment God, ang kanyang lakas ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Sa kanyang susunod na engkwentro laban sa isang hari ng Diyos, si Francis ay hindi nakakaranas ng ganoong kalakas na pressure. Boom! Bang! Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay bumangga sa nagyayelong slash, ang epekto ay nagdulot ng marahas na alon ng enerhiya na sumabog patungo sa magkabilang panig. Nanginginig ang mga kamay ni Francis habang sinasalakay siya ng malamig na buto. Tulad ng inaasahan, hindi ka simple. Ang nakaasul na matanda ay nagbigay ng isang mapanuksong ngiti na tila hindi nababagabag. Ang pag-atake ni Francis ngayon ay napakalakas, kayang pantayan ang kanyang sarili, ngunit ang agwat sa paglilinang ay napakalaki. Ang kanyang perpektong ice law ay may pinakamataas na kalamangan. Masyado ba ang gap sa laws? Napagtanto din ito ni Francis. Mayroon siyang space-time law at lightning law, ngunit kapag humarap sa perpektong ice law, dehado pa rin siya. Sa sandaling ito, bata, bibigyan kita ng kamay. Ang malakristal na robe ay umabot sa laki ni Francis at ibinalot sa kanya. Naghahanda itong tumakas ng mag-isa, ngunit dahil sa lakas ni Francis, muli itong nag-isip. Mayroon din itong matinding sama ng loob laban sa Heaven-defying faction, kaya kung magagamit nito ang pagkakataong ito para bigyan ito ng mabangis na suntok, mas handa itong gawin ito. Kaya, nagpa siya itong tulungan si Francis. Isang perpektong enerhiya ng space law ang bumalot sa lugar. Bagamat ito ay hindi masyadong matatag, ito ay tunay na isang perpektong space law. Dahil hindi pa pinino ni Francis ang pseudo-ancestral artifact na ito, maaari lamang niyang gamitin ang napakaliit na bahagi ng enerhiya nito sa space law, ngunit para kay Francis, sapat na ito. Okay. Tuwang-tuwa, muling tinitigan ni Francis ang God King Samsara Immortal Body. Pseudo-ancestral artifact. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ng matanda na may asul na buhok.
Sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa siya nagmamay-ari ng pseudo-ancestral artifact, ngunit ngayon, ang pinakamataas na Second Heaven God Lord ay talagang nakakuha ng pabor ng isa. Sa pamamagitan ng Samsara Immortal Bodies, ang Right Protector ay nagkaroon ng kumpletong pag-unawa sa larangan ng digmaan. Mayroon siyang Third Heaven God Lord na sumama sa Blue-Haired Elder sa pakikitungo kay Francis. Pumunta ka. Tumawag si Francis, at ang Black Destruction Dragon, ang kanyang mga clone, ang maliit na boss ang magnanakaw, at ang maraming makapangyarihang sinaunang hayop mula sa kanyang Dream Divine Kingdom ay pumasok sa labanan. God-Killing Eye Slash. Ang asul na buhok na Elder ay nagpakawala ng napakalamig na dumaan kay Francis. Gamit ang isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang kanyang ice energy ay natipon sa isang malakristal na alon na humahampas pababa kay Francis. Bees. Kumuha si Francis ng isang piraso ng perpektong enerhiya ng space law mula sa robe at pagkatapos ay iniwagayway ang kanyang primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ang napakalaking kidlat na espada ay agad na bumagsak sa energy slash na gawa sa mga ice crystal. Boom! Bang! Ang dalawang enerhiya ay pinawi ang isa't isa. Ang enerhiya ng ice law ay hinaranggan din ng sariling mga batas ni Francis. Sa pagkakataong ito, nagtali si Francis at ang asul na buhok. Sa sandaling ito, inatake ng Third Heaven Samsara Immortal Body si Francis mula sa likuran. Brerum. Isang napakalaking palakol na gawa sa kidlat ang tumama sa kanya. Hey! Relax. Isa akong defensive pseudo-ancestral artifact. Ang malakristal na robe sa paligid ni Francis ay tumawa. Bagamat hindi magagamit ni Francis ang halos lahat ng kapangyarihan nito, ang pseudo-ancestral artifact ay namumukod tangi din pagdating sa depensa. Tumango si Francis at hinadlangan at pinigilan ng kanyang primal chaos domain itong lightning energy. Sa huli, ang malakristal na robe ay nagawang madaling harangan ang natitira sa enerhiya ng kidlat na iniwang ganap na hindi nasaktan si Francis. Primal Chaos Lightning Eye. Habang hinaharangan niya ang pag-ataking ito, gumawa si Francis ng sarili niyang pag-atake, isang Tribulation Lightning Sword na nabubuo sa kanyang kaliwang mata. Kakrak! Tribulation Lightning Energy ay sumabog sa asul na buhok na Elder, nag-iwan ng malaking butas. Kahit na ang Elder ay isang Samsara Immortal Body, ang kanyang katawan ay immortal at hindi namamatay, ang kanyang kaluluwa ay dumanas pa rin ng matinding sakit. Naghahanap ng kamatayan. Ang asul na buhok na Elder ay nagalit at paulit-ulit na ikinaway ang kanyang mga kamay, na nagpadala ng sunod-sunod na iceberg kay Francis. Boom! Bang! Bumagsak! Sa ilang paghindayog ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, madali niyang nabasag ang mga iceberg, ngunit ang mga malalaking tipak ng yelo na napapaligiran ng yelo at nyebe ay umaagos pa rin patungo sa kanya. Primal Chaos Lightning Vortex. Ginamit ni Francis ang enerhiya ng kanyang Primal Chaos Domain para gumawa ng Primal Chaos Lightning Vortex. Boom! Bang! Bumagsak! Dumating ang galit na bagyo ng yelo, humahampas sa Primal Chaos Lightning Vortex, kailangan lang ng ilang sandali para sirain ito sa lungguhit gayunpaman, sa loob ng Primal Chaos Lightning Vortex ay ang defensive layer ng pseudo-ancestral artifact. Anak, hindi masama. Kinikilala ko ang iyong lakas. Nagmula sa robe ang tawa. Thuish. Umalis si Francis at marahas na ibinato ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa asul na buhok na Elder. Ang sliver ng perpektong space law na enerhiya mula sa pseudo-ancestral artifact ay nagpalakas ng bilis ni Francis, na nagpapahintulot sa kanya na makaiwas sa ilan sa mga mas malalakas na pag-atake, at ito ay bilang karagdagan sa pseudo-ancestral artifact mismo at sa kanyang sariling mga kasanayan sa pagtatanggol. Tulad ng para sa Third Heaven Samsara Immortal Body, karaniwang binabaliwala ito ni Francis. Ang Samsara Immortal Bodies ay walang alinlangan na mas mahirap pakitunguhan kaysa sa aktwal na tao dahil hindi sila mapatay, ngunit dahil nawala ang kanilang orihinal na bloodline, mas mahina sila sa pangkalahatan kaysa noong sila ay nabubuhay pa. Sigaw ng matanda na may asul na buhok. Hindi niya talaga kayang harapin ang isang solong Second Heaven Brat.
Ito ay bahagyang dahil sa pseudo-ancestral artifact, ngunit kailangan din niyang aminin na si Francis mismo ay napakalakas. Boom! Bang! Bumagsak! Nagpalitan ng ilang daang suntok si Francis at ang may asul na buhok na elder, ni hindi lumabas ng may mataas na kamay. Ngunit kung titingnang mabuti, ang nakaasul na elder ay nagtamo ng mas maraming pinsala, dahil imposibleng iwasan ang primal chaos lightning eye ni Francis. Gayunpaman, dahil ang elder ay isang samsara immortal body, ang kanyang katawan ay hindi mapatay. Wala ring plano si Francis na pumatay ng isang hari ng Diyos. Kung wala siyang pseudo-ancestral artifact, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang trump card para magkaroon pa ng posibilidad na lumaban sa isang God King. Ngunit kahit na wala siyang magagawa sa asul na buhok na elder, ang katotohanan na siya, isang peak lamang na ikalawang langit, ay nagawang saktan ang isang God King ay isang matinding kahihiyan para sa God King na ito. 1548 sa isang dead end. Ang apoy ng digmaan ay umusbong sa loob ng heaven-defying faction Divine Kingdom. Ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay nakapasok na sa Divine Kingdom, at ang heaven-defying faction, dahan-daang nawawala ng bentahe, ay nagsimulang gumawa ng mga hakbang sa pagtatanggol. Dahil ito ang teritoryo ng heaven-defying faction, mayroong maraming arrays, war weapons, at traps, kaya ang heaven-defying faction ay may kakayahan pa ring lumaban. Boom! Bang! Bumagsak! Sa gitna ng heaven-defying faction, si Francis at ang kanyang mga nasasakupan ay nasangkot sa labanan sa samsara immortal bodies of the Right Protector. Ang asul na buhok na elder ay umungol at umungal, ang kanyang mga kamay ay nag-iisip ng malalawak na bagyo ng yelo. Gayunpaman, si Francis, na may proteksyon ng pseudo-ancestral artifact, ay maayos hanggat hindi siya nasugatan ng nakamamatay sa pamamagitan ng asul na buhok na elder. Primal Chaos Lightning Eye. Lumingon ang kaliwang mata ni Francis, tinawag ang enerhiya ng Primal Chaos at enerhiya ng Tribulation Lightning. Kakrak! Isang tatak ng Tribulation Lightning Sword ang sumabog sa katawan ng matanda, na nag-iwan ng malaking butas. Bilang isang samsara immortal body, ang asul na buhok na elder ay mabilis na nakabawi, ngunit ang kanyang kaluluwa ay napinsala pa rin. Gayunpaman, ang nakaasul na elder ay isang hari ng Diyos at ang kanyang soul intent ay walang katulad na kapangyarihan. Isang ordinaryong third heaven ang nasugatan o napatay ng primal chaos lightning eye ni Francis. Ganap na eye seal. Ang mukha ng matanda ay naging mabagsik at walang awa. Ang paulit-ulit na sakta ng isang peak second heaven, kahit na namatay at naging samsara immortal body, natagpuan pa rin niya ang kahihiyang ito na hindi mabata. Isang lamigang bumalot sa hangin sa paligid ni Francis habang ang isang unos ng yelo ay nagsalubong sa kanyang paligid. Naramdaman ni Francis na unti-unting bumababa ang temperatura sa paligid niya. Kahit na may proteksyon ng pseudo-ancestral artifact, nakaramdam pa rin siya ng lamig na umabot sa kanyang mga buto. Tila ginagamit ng matanda na may asul na buhok ang lahat ng kanyang lakas. Ang walang hangganang yelo at nyebe ay nagtipon sa paligid ni Francis, na nagbabalak na ilibing siya magpakailanman. Pagpapalawak ng dimensyon ng pangarap. Ang kaliwang mata ni Francis ay lumundag ng enerhiya ng Dream Origin at nagsimulang kumislap ng nakakasilaw na kinang. Agad siyang lumikha ng Dream Dimension at pinagsama ito sa espasyo sa paligid niya. Ang kapangyarihan ng Dream Dimension ay nagpalakas ng lakas ni Francis sa lahat ng aspeto. Swish! Ang nakakatakot na Tribulation Lightning na enerhiya ay sumabog pasulong, na sumanib sa Primal Chaos Domain sa paligid niya. Sa isang pag-iisip, ang enerhiya ng Primal Chaos Domain ay nabalisa at nagsimulang bumangga sa walang hanggan na yelo at nyebe sa paligid nito. Siyempre, hindi pa rin ito sapat para makayanan ang buong lakas na welga ng matanda na may asul na buhok. Ikinuyom ni Francis ang kanyang kamay, agad na lumikha ng ilang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa loob ng kanyang Primal Chaos Domain. Whoosh! Iniunat niya ang kanyang kamay, pinaputok ang mga espada sa bawat direksyon. Unti-unti, nagsimulang humina ang ice energy sa paligid niya, dahan-daang nilinis ni Francis. Dream daw energy. Ang asul na buhok na matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Nakita na niya ang kapangyarihan ng Dream daw sa trabaho noon.
Sa kanilang dream dimensions, ang mga cultivator ng dream daw ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Kung hindi, kahit na may proteksyon ng pseudo-ancestral artifact, si Francis ay natatakan pa rin sa yelo ng walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pag-atake. Sa underground base, ang Right Protector ay nagmamasid sa pakikipaglaban ng asul na buhok na matanda at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Walang magagawa sa kanya ang mga ordinaryong God Kings. Ang nakaasul na Elder ay isang samsara immortal body, at ang kanyang hindi mapatay na katawan ay naging dahilan upang siya ay napakahirap pakitunguhan. Gayunpaman, nawala sa kanya ang kanyang orihinal na banal na katawan at wala na ang kapangyarihan ng bloodline energy, ibig sabihin na ang kanyang mga kakayahan ay bumaba lahat kumpara sa orihinal. Alam din ito ni Francis. Hindi ganoon kahirap ang pakikipaglaban niya sa Elder na may asul na buhok, ngunit kung lalabanan niya ang God King na si Nethercloud ng Illusion God Race o ang Left Protector, malamang na hindi siya mapapantayan. Ang dalawang iyon ay parehong namumukod tanging makapangyarihang mga hari ng Diyos. Gayunpaman, ginagamit din ni Francis ang asul na buhok na Elder bilang pagkakataon para maasa ang sarili. Kapag matagumpay niyang naabot ang Third Heaven, malamang na makakalaban pa niya ang top class na God Kings tulad ng God King Nethercloud. Boom! Bang! Bumagsak! Mabangis na naglaban ang dalawa, nagpalitan ng ilang daang suntok na walang malinaw na resulta. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Life Sacred Land sa wakas ay nagtagumpay sa paglabag sa mga depensa ng Heaven-defying faction at ngayon ay umaatake sa gitnang isla. Umalis! Ang Left Protector at Right Protector ay nagutos ng dalawang Black Gold Warship, na puno ng mga miyembro ng Paksayon, at piniling umatras. Hindi na nila nagawang pigilan ang kaaway sa loob ng sarili nilang Divine Kingdom. Ang anumang karagdagang labanan ay walang kabuluhan. Ang asul na buhok na Elder ay umungol, binaril si Francis ng isang makamandag na tingin, at atubiling umatras. Nagsimula ring tumakas ang iba pang samsara immortal bodies. Hindi itinuloy ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang samsara immortal bodies ay napakahirap patayin. Mas nag-aalala siya sa lupain ng Heaven-defying faction. Kung tutusin, bagamat umatras na ang mga tao nito, malamang na nag-iwan sila ng kayamanang wala na silang panahon para dalhin. Ang karamihan sa Life Sacred Land ay humabol, na may maliit na bilang na natitira sa Divine Kingdom. Ang kapalaran ng Heaven-defying faction ay selyado na. Bumantong hininga ang malakristal na damit. Hindi inaasahan na kahit isang paksayo na kasing lakas ng Heaven-defying faction ay magkakaroon ng araw na ganito. Ngunit dahil ang kalaban nito ay tatlong God deities, wala nang ibang nagawa pa. Iniisip ko kung nagawang patayin ng tatlong mata ng Diyos ang Heaven Lord, bulong ni Francis sa kanyang sarili. Hanggat hindi pa patay ang Heaven Lord, hindi siya makakapagpapahinga ng maluwag. Bagamat hindi pa napatay ang isang Diyos mula nang lumitaw ang 8 Great God Eyes, tatlong Diyos na nagtutulungan ang dapat na makapatay ng isa pang Diyos. Sa labas ng Heaven-defying faction Divine Kingdom, ang mundo ay madilim at madilim. Mamatay. Hinawakan ng Heaven Lord si Xingtian at nagpakawala ng gintong liwanag na nagpapaliwanag sa mundo. Habang umuungol ang gininto ang slash ng enerhiya, tila may kakayahang hatiin ang mundo sa dalawa. Sa harap ng malakas na pag-ataking ito, ang tatlong God deities ay napilitang gumawa ng mga hakbang na umiiwas. Sa mga tuntunin ng offensive power, walang sino man sa trio ang maihahambing sa Heaven Lord, ngunit tiwala pa rin sila na mapapatay nila siya. Tutal, tatlo silang God Eyes na nagtutulungan. Kung talagang napunta ito, mapagod lang siya sa kamatayan. 10-10 milyong liang layo, tatlong figure ang nakatago sa kalawakan. Ganoon ba kalakas ang Heaven-defying faction? Kahit tatlong God Eyes na nagtutulungan ay hindi kayang pumatay sa kanya. Malumanay na ngumiti ang well-endowed na babae sa dark purple na gown. Kiki, malamang naramdaman nilang tatlo ang ating pag-iral, kaya sa halip na makipaglaban hanggang kamatayan sa Heaven Lord, plano nilang ubusin ang may-ari ng Heavenly Dao God ay hanggang mamatay, patayin siya sa kaunting halaga hanggat maaari. Ang Diyos ng kamatayan ay masamang tumawa. Takot na maupo tayo sa gilid at aanihin ang pakinabang.
Malumanay na nagsalita ang matanda na nakasuot ng maningning na gintong balabal. Sa aking pananaw, mas maganda pa rin kung makialam tayo para pigilan ang miyembro ng Heaven's Legacy race na iyon na makatakas. At kung direktang labanan ang pag-uusapan, mas malakas tayong tatlo. Bahagyang natawa ang babae. Silang tatlo ay ang Death God, Destruction God, at Samsara God. Ang Destruction God at Death God ay napakalakas pagdating sa pakikipaglaban habang ang Samsara God ay maraming Samsara immortal body na nagpahirap sa kanya na harapin. Ang banal na parusa sa panig ng Diyos ay may buhay na Diyos, na nagpapahusay sa kanila pagdating sa mahaba at malalapit na labanan, ngunit sa mga tuntunin ng lakas sa pakikipaglaban, silang tatlo ay talagang may kalamangan. Ayos lang. Ang Xingtia na ito ay isang ancestral artifact na bagay sa aking panlasa. Ang pagkawasak ang mga mata ng Diyos ay kumislap ng may determinasyon. Okay, tapos gawin natin yan. Matatag na ipinahayag ng Diyos ng kamatayan. Sinabi sa kanya ng kanyang mga scout na ang heaven-defying faction ay umatras na mula sa Divine Kingdom. Mas interesado siya sa mga bagay na sinaliksik ng Heaven's Legacy race, partikular na pagdating sa Heavenly Dao Ancestral Eye. Siguradong hindi niya hahayaang makuha ng ibang tao ang mga ganoong bagay. Nang matapos ang kanilang talakayan, nawala ang tatlong God Eye deities. Malapit sa larangan ng digmaan ng Diyos, ang mundo ay lubos na nagulo, ang mga bagyo ng ipinagbabawal na enerhiya ay nagdudulot ng kalituhan. Kahit na ang pangalawang langit na Panginoong Diyos ay mamamatay kung magpakita sila ng kaunting kawalan ng pag-iingat. Boom! Bang! Bumagsak! Ang Heaven Lord ay tila hindi magagapi, ang kanyang mga pag-atake ay naging dahilan ng pag-urong ng tatlong mata ng Diyos. Hindi mo ako maaaring patayin, kaya bakit hindi tapusin ang mga bagay dito? Ang Heaven's Legacy race ay handang magbayad ng kabayaran, iminungkahi ng Heaven Lord sa tatlong God Eyes. Mukha siyang makapangyarihan, ngunit kaharap niya ang tatlong God Eye deities, isa sa kanila ang Life God. Ang tagumpay ay karaniwang imposible. Sumimangot ang Divine Punishment God. Kung hindi dahil sa katotohanan kailangan nilang mag-ingat laban sa ibang mga mata ng Diyos na nagtatago sa malapit, silang tatlo sa buong kapangyarihan ay tiyak na kayang saktan ng husto ang Heaven Lord. Biglang napangiti ang tatlong God Eye deities. Sa sandaling ito, nagsalita ang isang nangingibabaw na boses. Haha, dito mo na lang tapusin ang bagay na to. Para sa pangahas na manghimasok sa kapangyarihan ng 8 Great God Eyes, buhay mo lang ang gagawin bilang kabayaran. Isang matanda na may gintong damit ang lumitaw. Buzz! Swish! Sa tabi niya ay isang nakayuko at makasalanang matanda. Sa likod nila ay isang kaakit-akit at kaakit-akit na babae, dahan-daang humakbang pasulong. Akala ko mananatili kayong tatlo sa inyong mga kabibi hanggang sa huli. Ang Spacetime God jeered. Sa totoo lang, naisip namin na napakahiyang panoorin habang patuloy na nag-aaway kayong tatlo ng walang katapusan, kaya napilitan kaming makialam. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng Diyos ng kamatayan. Sa sandaling ito, 6 sa 8 Great God Eyes ang naroroon. Sa ilalim ng napakalaking presyon na ito, ang tela ng kalawakan ay umuungol. Haha, hindi ko akalain na 6 na God Eye deities ang darating para sa akin. Ang Panginoon ng Langit ay biglang nagsimulang tumawa. Nakatingin ang 6 na God Eye deities sa Heaven Lord. Napilitan silang aminin na napakalakas ng lalaking ito. Ngunit ang mga aksyon ng Heaven Lord ay ginawa siyang kaaway ng 8 Great God Eyes. At sa panahon ng 8 Great God Eyes, ang Heaven Lord ay tiyak na matatalo. Kahit na hindi ko makuha ang origins of the 8 Great God Eyes para magsama sa Heavenly Dao Ancestral Eye, hindi masama ang pagkuha ng 6 na God Eye deity sa isang lugar. Sinimulan ng Heaven Lord na sunugin ang kanyang origin energy. Ano pang trump card ang mayroon ka? Kumikislap ang mga mata ng Spacetime God habang nagsimula siyang umatras. Ang iba pang mga Diyos ay maingat ding nagsimulang umatras, ngunit patuloy silang nakatitig sa Panginoong Langit. Baliktad. Ginamit ng Heaven Lord ang makapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye, na binabaligtad ang mga direksyon ng mundo.
Ang mga Diyos na iyon na umaatres ay nagsimulang lumapit sa Heaven Lord, ngunit ang 6 na Diyos ay mabilis na inayos ang kanilang direksyon at nagsimulang umatras muli. Pumutok. Biglang hinampis ng Heaven Lord ang kanyang ancestral artifact, at ang nakakatakot na metal law na enerhiya ay sumabog. Ikaw. Nabaliw ka na. Nagpasabog ka talaga ng ancestral artifact. Nanlaki ang mga mata ng Destruction God sa gulat habang siya ay sumigaw. Nagustuhan niya ang ancestral artifact na ito, ngunit bago siya mamatay, pinili talaga ng Heaven Lord na sirain ito. Bagamat ayaw niya, ang Destruction God ay napilitang umatras. Ang pagsabog ng isang ancestral artifact ay walang dapat pakialaman. Mamatay. Ang Heaven Lord ay nagbigay ng isang desperadong ngiti habang siya ay nagsimulang mag-alab kasama ang kanyang origin energy. Boom! Bang! Ang ancestral artifact na si Xingtian ay sumabog na nagpapadala ng isang cataclysmic na enerhiya sa buong mundo. Nabasag ang langit at lupa, lahat ay bumalik sa alabok. Maging ang heaven-defying faction Divine Kingdom na matatagpuan sa napakalayo ay nahuli sa shockwave. Nadama ng mga nanatili sa loob ng Divine Kingdom na may mali. Thump thump. Thump thump. Nagsimulang magpintig ang kaliwang mata ni Francis bilang babala kay Francis. Let's leave this place. Dinala ni Francis ang kanyang mga nasasakupan pabalik sa Ancient Dream Realm at tumakas kasama ang pseudo-ancestral artifact. Sa labas, ang mundo ay nasa kaguluhan, pinunit ng mapangwasak na mga bagyo. Anong nangyari? Sa gulat, lumipad si Francis. Malapit sa pagsabog ng ancestral artifact, ang 6 na God ay deities ay mas masahol pa sa pagsusuot, ang kanilang mga katawan ay punit-punit. Gusto mong tumakbo? Agad na hinabol ng 6 na Diyos. Nararamdaman nila na ang Heaven Lord ay hindi patay. Sa halip, tumakas siya bago pa man sumabog ang ancestral artifact. Talagang sinira niya ang isang ancestral artifact. Ang Destruction God ay may hitsura ng puot sa kanyang mukha. Hindi ba ako makakatakas? Ang mukha ng Heaven Lord ay namumutla habang siya ay malungkot na bumaantong hininga. Bagamat pinasabog niya ang ancestral artifact, hindi niya napatay ang alinman sa 6 na God Eyes, itinulak lamang niya ito pabalik. Gayunpaman, ang Heaven Lord mismo ay lubhang nasugatan. Mabilis na lumalapit ang 6 na Diyos. Ang Heaven Lord ay umungal, at sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang heaven-defying faction Divine Kingdom ay lumipad patungo sa kanya. Dahil matigas ang ulo mo, sabay tayong mamatay. Ang mukha ng Heaven Lord ay nagningning sa kabaliwan at kawalan ng pag-asa. Buzz! Bees! Ang enerhiya ng pinagmulan sa kanyang katawan ay nasunog, at isang nakakatakot na enerhiya ang nagsimulang mamuo sa loob niya. Lumipad sa kanyang tabi ang heaven-defying faction Divine Kingdom. Nako hindi. Ang 6 na Diyos ay agad na nakaramdam ng masamang pag-iisip. Mamatay ng magkasama. Isang enerhiya na maaaring magwasak sa mundo ay sumabog mula sa katawan ng Heaven Lord. Pinili din ng Heaven Lord na pasabugan ang heaven-defying faction Divine Kingdom. Boom! Ang pagsabog ay napunit sa buong mundo na naging walang bisa. 1549. Ang pagsabog ay katulad ng pinagmulan ng pagkasira, nilalamon ang lahat ng bagay sa mundo. Ang buong Zilling Zone ay nakakaramdam ng matinding panginginig. Ang kasalukuyang posisyon ni Francis ay hindi man lang maituturing na nasa gilid ng pagsabog, ngunit napaatras pa rin siya ng ilang libong li ng shockwave. Kung wala ang pseudo-ancestral artifact, depensa, mapupunit sana ang balat niya. Laman. Boom! Ang lakas ng pagsabog ay tila walang katapusan, at patuloy itong kumalat palabas, na nagpakawala ng nakakatakot na sinaunang at ipinagbabawal na enerhiya na lumalamon sa lahat. Nakakatakot. Tumibok ang puso ni Francis sa takot. Ang isang normal na Third Heaven God Lord na nahuli sa gilid ng pagsabog ay malamang na napatay pa rin. Kung ano lang ang nangyari sa labanang iyon. Mga Diyos. Habang papaalis siya, naramdaman niya ang 6 na God Eye. Lakas, para mahulaan niya na mayroon ang Heaven Lord. Malamang natalo.
Sa kabilang dulo, ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na tumakas mula sa Divine Kingdom at ang mga miyembro ng Life Sacred Land na tumugi sa kanila ay nanginginig sa takot. Mapalad na sila ay umalis sa banal na kaharian at malayo sa larangan ng digmaan ng Diyos, kung hindi, sila ay talagang nauwi sa kanyan. Siyempre, kakaunti lang ang naiwan nilang miyembro sa Heaven-defying faction Divine Kingdom, at dahil ang banal na kaharian ay nasa puso ng pagsabog, ang mga taong iyon ay tumigil na sa pagiging bahagi ng mundong ito. Kaboom! Ang bagyo ay nagpatuloy ng walang tigil sa loob ng ilang oras. Malapit sa gitna ng pagsabog. Ubo, ubo. Ang hamak na iyon, naisipin na sisubog niya ang kanyang banal na kaharian at susunugin pa ang kanyang pinagmulan na enerhiya. Na may dismayadong boses, lumitaw ang isang matanda na may gintong damit. Ang enerhiya ng Heaven Lord's origin ay ang kapangyarihan ng sinaunang lahi. Madaling isipin ng isa kung paano. Nakakatakot ang isang pagsabog na nilikha mula sa ganitong uri ng banal na kapangyarihan ay maaaring mangyari. Tungkol naman sa Heaven-defying faction Divine Kingdom, ito ay isang napakalaking treasury. Naglalaman ng maraming Heaven's Legacy Array, machine, at mga sinaunang linya ng dugo. Mahirap isipin ang kapangyarihan na nilikha sa pamamagitan ng pagpapasabog ng lahat ng mga bagay na ito. Napakapanganib. Halos patayin ako nito. Isang babae. Boses na puno ng puot ang nagsalita. Buti na lang, nasa amin ang iyong samsara immortal bodies, o kung hindi ay nasa mas masahol pa kaming kalagayan. Unti-unting lumitaw ang anyo ng Death God, ang kanyang mukha ay mapatla. Mas malapit sila sa Heaven Lord noong pagsabog at nasa matinding panganib. Sa kabutihang palad, ginamit siya ng Samsara God ng maraming Samsara Immortal katawan upang harangan para sa kanila, neutralizing bahagi ng lakas ng pagsabog at binibigyan sila ng oras para makatakas. Magkagayunman, sila ay dumanas ng matinding pinsala, nasira ang kanilang God Eye origins. Pagkatapos ng lahat, bago pa man ang pagsabog na ito, nasugatan na sila sa pagsabog ng ancestral artifact Xingtian. Hindi kalayuan sa likuran nila, hindi ko akalain na buhay pa pala kayong tatlo. Sa panunuyan nitong komento, lumitaw ang Spacetime God at ang dalawa pang Diyos. Ang tatlo sa kanila ay tila mas gumanda kaysa sa kanilang mga kasamahan. Bagaman mayroon ang Spacetime God. Ang bentahe ng bilis, hindi pa siya nakakatakbo ng napakalayo, at ang mga hakbang sa pagtatanggol ng tatlo ay mas mababa sa pader ng laman na maaaring likhain ng Diyos na samsara. Hey! Kung hindi ka patay, tiyak na hindi mauuna ang matandang ito. Malamig na tinitigan ng Destruction God ang ibang grupo. Tara na. Hindi pa siya patay. Kailangan natin siyang patayin. Ang Divine Punishment God ay granted, at pagkatapos ay siya naglaho sa isang kidlat. Lumipat din ang Spacetime God at Life God. Sa sandali ng pagsabog, naramdaman ng 6 na God Eyes na tumakas ang Heaven Lord. Bago. Gayunpaman, dahil nasunog niya ang napakaraming pinagmulan enerhiya upang madagdagan ang lakas ng pagsabog, ang Heaven Lord ay nawala ng kalahati ng kanyang lakas. At hindi pa ganap na naiwasan ng Heaven Lord ang pagsabog, kaya syempre, nagdusa din siya ng pagsabog ng ancestral artifact. Kaya, ang Heaven Lord ay malamang na nasa napakahinang kalagayan dito. Oras. Naramdaman ng 6 na mata ng Diyos ang napakahinang aura ng Heaven Lord habang siya ay tumakas. May hindi tama. Isang kakaibang liwanag ang sumilay. Ang itim na mga mata ng Death God. Sinabi sa kanila ng kanilang mga mata ng Diyos na ang Panginoong Langit ay talagang napakahina sa panahong ito. Kakayanin ng sino mang Diyos. Madali siyang patayin. Ngunit ang Divine Punishment God at Spacetime ang Diyos ay malinaw na lubhang nasugatan, pati na ang kanilang mga pinagmulan. Nasira. Gayunpaman, nang hindi man lang naghihintay na tretuhin ng Diyos na buhay, sila ay naiinip na tumakbo sa paghabol. Natagpuan niya itong lubhang malansa. Hindi ka ba curious kung bakit silang tatlo nagmamadali bang patayin ang Heaven Lord? Si Samsara God ay nagbigay ng kakaiba at nakakaakit na ngiti.
Oh! Anong sikreto? The Destruction God's expression kumikibot. Mayroon akong samsara immortal bodies in the life. Hukbo ng sacred land. Bago ang banal na kaharian. Pagsabog, nagawa nilang malaman ang isang kahangahangang lihim sa Divine Kingdom, maaaring makuha ng mga may-ari ng God Eye o mga inapo ng God Eye ang kapangyarihan ng ang Heavenly daw God ay sa pamamagitan ng pagpatay sa heaven. Panginoon. Ipinaliwanag ng Diyos na samsara. Maaaring patayin ng Heaven Lord ang ibang mga God Eyes para makuha ang kanilang God Eye origins at gumawa ng isa pang hakbang pasulong sa kanyang plano para sa Heavenly daw Ancestral Eye. Ngunit maaari ring patayin ng Diyos ay deities ang Heaven Lord. Makuha ang lakas ng Heavenly daw God Eye, at maaari rin nilang magawa ang parehong plano. Nangangahulugan din ito na ang Heaven Lord ay hindi ang isa lamang ang maaaring lumikha ng Heavenly daw Ancestral mata. Magagawa rin ng ibang tao, hanggat nakuha nila ang kapangyarihan ng Heavenly daw God Eye. Ano? Napakunot noo ang Diyos ng kamatayan, ang kanyang mapatla at ganid na mukha ay naging masama at nakakatakot. Ang kapangyarihan ng Heavenly daw God Eye. Natigilan din ang Destruction God. Kung ang mga mata ng Diyos tulad nila ay pumatay sa Heaven Lord at nakuha ang kanyang lakas, gaano kalakas ang kanilang Diyos? Naging mata. Bagamat wala ang samsara God. Sinabi nito, ang sinumang tanga ay maaaring gumuhit ng mga linya at magtapos. Na ang sinumang Diyos ay deity na nakakuha ng kapangyarihan ng magagawa ng Heavenly daw God ay na ipagpatuloy ang plano ng Heaven Lord at lumikha ng Heavenly daw Ancestral Eye. Hindi ko akalain na sasabihin mo sa amin ang isang napakahalagang bagay. Napangiti ang Diyos ng kamatayan. Hinala sa kanyang puso. Kung siya iyon, itatago niya ang katotohanan at ituloy ang Panginoong Langit sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay kasalukuyang napakahina. Kahit sinong Diyos, madali siyang mapapatay ni deity. Bahagi tayo ng iisang kampo, at bukod pa rito, hindi ako kalaban para sa buhay, banal na parusa, at space-time ng mag-isa, ang samsara God matter of factly said. Ito ay isang dahilan. Ang iba pang dahilan ay iyon. Halos lahat ng mga tao na nanatili sa langit. Ang defying faction Divine Kingdom ay dumating upang malaman ang katotohanan ito, at pagkatapos ay halos agad silang nagpadala ng mensahe pabalik sa mga paksayon kung saan sila nagtatrabaho. Para sa digmaang ito, maraming paksayon ang piniling tulungan ang buhay na sagradong lupain sa pagpukpok sa langit. Defying faction. Kaya, malamang na hindi lang isa o dalawang paksayon ang nakakaalam ng impormasyong ito. At dahil sa kahalagahan ng balitang ito, na nauugnay sa kapalaran ng buong ancient desolate realm of gods, kahit na walang sinabi ang samsara God, hindi magtatagal bago kumalat ang balita sa kaharian. Bukod doon, pagdating sa paghahanap, isang tao, ang samsara God ay naniniwala na walang iba maihahambing sa kanya. Magsimula na tayong gumalaw. Hindi natin hahayaang makuha nila ang lakas na iyon. Ang pagkasira ng Diyos ay naiinip na makuha. Gumagalaw. Manam. Tumango ang Death God. Buzz. Bees. Nagsimulang umikot ang mga mata ng samsara God, naglabas ng dilaw na fog na nagmula sa underworld. Sunod-sunod na figure ang lumabas mula sa loob, ilang libo. Mga tao sa lahat. Siyempre, karamihan sa mga taong ito ay hindi may napakataas na pagtatanim. Ang mga nasa matataas na cultivation ay lahat ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili upang harangan ang pagsabog ng Heaven Lord, at hindi na sila muling mabubuhay. Para sa ilang oras, pumunta ka, subaybayan ang taong iyon. Kung may mahanap ka, balitaan mo ako agad. Pagkatapos gawin ito, ang samsara. Inalis siya ng Diyos. Nagsimula na ring umalis ang dalawa pang Diyos. Sa ibabaw, bahagi pa rin ang tatlong mata ng Diyos. Nang parehong paksayon, ngunit sa katotohanan, sila ay nasa kanilang pag-aari ngayon, dahil kung nakuha ng sinuman sa kanila ang kapangyarihan ng Heavenly daw God Eye, kaya nilang tumayo sa tuktok ng mga mata ng Diyos, nakatingin sa ibaba na mayabang.
sa buong kaharian, at nagkaroon pa sila ng pagkakataong makuha ang pinakamataas na kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral. Mata. Ang digmaan sa pagitan ng buhay na banal na lupain at langit. Ang Defying Faction ay sa wakas ay natapos na, ngunit ang wakas nito ay nagsimula ng isang bagong digmaan, ang digmaan para sa Heavenly Dao. Mata ng Diyos. Sa di kalayuan, lumutang si Francis sa wasak na walang laman. Ang labanan sa pagitan ng mga Diyos ay sobrang nakakatakot. Emosyonal na sabi ni Francis. Halos kalahati ng Ziling Zone ay naapektuhan ng ang labanang ito, at ito ay isang medyo maikling labanan noon. Nakipaglaban sa isang medyo maliit na lugar. Kung hindi, ang kabuuan. Nawasak sana ang Ziling Zone. Pagkatapos masaktan ng 8 Great God Eyes, ang Heaven-defying faction ay sa wakas ay dinala sa isang wakas. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Francis. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang dream god ay pa rin parang tensyonado. Sa sandaling ito, pinadalhan siya ni Angelica ng mensahe. Ano? Napangiti si Francis. Kasama ni Angelica ang Life Sacred Land. Hukbo, at doon, ang balita tungkol sa iba pang mga god ay deities na nakikipaglaban sa kapangyarihan ng Heavenly Dao. Nagsimula ng kumalat ang God Eye. Kahit natalo ang Heaven Lord, siya pa rin. Ginawa ang buong ancient desolate realm of gods. Hindi mapalagay. Napakunot ang noo ni Francis. Ang Heaven Lord ay hindi patay, ngunit siya ay mahina. At nasugatan. Nagsimula na ang 6 na mata ng Diyos. Pagtugis. Anak, ano ang sitwasyon? Ang malakristal na damit. Nagtanong. Ang Heaven-defying faction ay natalo. At ang Heaven Lord ay tumatakas para sa kanyang buhay, ngunit si Francis ay tila nag-aalala pa rin. Hindi ito simple. Nagbigay si Francis ng isang simpleng buod ng sitwasyon. Para isipin na magiging ganoon. Natigilan ang robe. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang mas mahusay kaysa sa dati. Kahit na ang Heaven Lord ay natalo, ang sinumang God ay na nakakuha ng kapangyarihan ng Heavenly Dao God ay magiging isang banta na mas malaki kaysa sa Heaven Lord. Siyempre, kung ordinaryong Diyos Panginoon o Diyos Hari nakuha ang enerhiya na ito, hindi sila magiging banta, ngunit may posibilidad din na masamsam ito. Galing din sa kanila. Ito ay isang pakikibaka na mahirap hulaan at mahirap tapusin maliban kung ang taong nakakuha ng Heavenly Dao God ay nagawang labanan ang tukso ng kapangyarihang ito at winasak ito. Tara, pahinga muna tayo. Napabuntong hininga si Francis. Ang labanang ito ay sapat na nakakapagod. Hindi ka lalaban para sa Heavenly Dao God ay. Nagulat ang robe. Hindi ito naniwala. Si Francis ay hindi natukso ng kapangyarihang ito. Talagang hinanggad ni Francis ang kapangyarihang ito. Sa sandaling nakuha niya ito, ang kanyang lakas ay tataas, na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban kahit na sa mga Diyos na mata ng Diyos. Masyado akong mahina para ikumpara sa 8 Great God Eyes. Kahit na makuha ko ito, ang ibang God Eyes ay hunt mo na lang ako. Umiling si Francis. Iyon ang sitwasyon sa ngayon. At ang kanyang pag-asa na makahanap ng isang tao na mag-isa kumpara sa malawak na network ng mga God ay deities ay napakaliit. Hayaan mo muna akong pumasok sa Third Heaven, Hanford. Nagpa siya si Francis. Matapos matagumpay na makalusot, kung ang bagay ng Heavenly Dao God ay hindi pa natatapos. Baka makasali siya nun. Nakahanap si Francis ng isang liblib na lugar sa Ziling Zone at pumasok sa kanyang Divine Kingdom para magsimula. Paglilinang. Sa labas ng mundo, ang balita ay kumakalat mula sa Ziling Zone sa lahat ng 18 zone ng Ancient Desolate Realm of Gods. Nagsimula na ang pakikibaka para sa Heavenly Dao God Eye. 1550 Wholesale Manhunt. Bumalik si Francis sa kanyang Divine Kingdom at nagpahinga ng ilang araw. Sa mga araw na ito, nagsimula siyang makipag-ayos sa pseudo-ancestral artifact. Sa huli, pumayag ang pseudo-ancestral artifact na sundan si Francis sa loob ng 1,000,000 taon. Pagkatapos ng 1,000,000 taon, magiging malaya ang pseudo-ancestral artifact na gawin ang gusto nito. Ang pseudo-ancestral artifact ay natural na sumunod kay Francis upang bayaran siya sa pagligtas nito.
Ngunit ang mga aksyon ng Heaven Lord ay nagpagalit sa anim na mata ng Diyos, na nawasak ang Heaven-defying faction, kaya kahit walang tulong ni Francis, maaari pa rin itong maging libre. Kaya, ang pseudo-ancestral artifact ay susunod lamang kay Francis sa loob ng 1,000,000 taon. Ngunit para kay Francis, sapat na ang 1,000,000 taon. Kumpiyansa siya na ganap niyang matatanggap ang kapangyarihan ng Dream God Eye sa oras na ito at maging isang God Eye deity. Sa puntong iyon, maaari siyang sumama o wala ang pseudo-ancestral artifact. Pagkaraan ng ilang panahon, nagtagumpay si Francis sa pagpino sa pseudo-ancestral artifact. Sa proseso, pinagsama ni Francis ang kanyang space ancestral artifact fragment. Pagkalipas ng 5 buwan, natapos ni Francis ang pagpino sa pseudo-ancestral artifact. Noong buo pa ang ancestral artifact, tinawag itong Heaven Ascendant. Bagamat isa lamang itong pseudo-ancestral artifact ngayon, ang aktual na Heaven Ascendant ay wala na, kaya nagpasya si Francis na tawagin ito sa pangalang ito. Matapos ilipat ang space-time robe para sa Heaven Ascendant, naramdaman ni Francis na parang ganap niyang kontrolado ang tela ng espasyo mismo. Sa Heaven Ascendant, kahit na hindi ginagamit ang kapangyarihan ng Dream God Eye, kaya kung labanan ang isang ordinaryong God King. Naabot ni Francis ang konklusyong ito pagkatapos subukan ang kapangyarihan ng Heaven Ascendant. Sa mga kakayahan ni Francis sa pagtatanggol at sa mga depensang ibinigay ng Heaven Ascendant, madali niyang maharangan ang mga ordinaryong pag-atake mula sa isang hari ng Diyos, at maaari niyang malampasan ang mga hari ng Diyos na hindi nagdadalubhasa sa bilis. Sa pagpino ng isang pseudo-ancestral artifact, hindi lang niya nadagdagan ang kanyang lakas kundi isulong din ang kanyang paglilinang. Pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant. Naglalaman ng perpektong space law. Ngayong napino na niya ito, maaaring isawsaw ni Francis ang kanyang sarili sa space law na ito at isulong ang kanyang pangunawa dito. Umupo si Francis sa kaibuturan ng kanyang Divine Kingdom at nagsimulang maglinang. Iba ang paglipas ng oras sa Divine Kingdom kumpara sa labas ng mundo, kaya nagkaroon ng maraming oras si Francis. Ang kasalukuyang layunin ni Francis ay maabot ang Third Heaven. Para magawa ito, maaaring gamitin ni Francis ang mga mapagkukunang nakuha niya mula sa Heaven-defying faction para palakasin ang kanyang pundasyon. Una, kinuha ni Francis ang 9 Lightning Heaven Bamboo. Sa isang iglap, nagsimulang magtipon ang hindi nakikitang enerhiya ng kidlat sa itaas ng 9 Lightning Heaven Bamboo na nagdulot ng mga kidlat. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at ipinadala ang kanyang soul intent sa 9 Lightning Heaven Bamboo. Pagkatapos ng isang panahon ng pag-unawa, sinimulan ni Francis na maunawaan ang asensya ng 9 Lightning Heaven Bamboo. Agad niyang naramdaman ang iba't ibang prinsipyo ng lightning laws na pumapasok sa kanyang isipan. Mabilis na lumipas ang oras. Gumugol na si Francis ng ilang taon sa paglilinang, ngunit ilang araw na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa oras na ito, ang lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagulat sa isang tiyak na balita, kung ang isa sa 8 Great God Eyes ay pumatay sa Heaven Lord, maaari nilang makuha ang kapangyarihan ng Heavenly Thou God Eye at mas mataas sa lahat ng iba pang mga Diyos. Nagkaroon pa sila ng pagkakataon na ipagpatuloy ang plano ng Heaven Lord. Siyempre, hindi lang ang 8 Great God Eyes ang mga inapo ng God Eye ay nagkaroon din ng pagkakataon na agawin ang enerhiyang ito at maging isang bagong Diyos. Naging sanhi ito ng hindi mabilang na mga inapo ng God Eye na makipag-agawan para sa Heavenly Thou God Eye. May ilan pa nga na hindi inapo ng mata ng Diyos ngunit nagtataglay ng iba pang uri ng mga mata na tumitingin ng may mahinang pag-asa sa kanilang mga puso. Bukod dito, maraming eksperto sa Ancient Desolate Realm of Gods ang bumuo ng isang koalisyon na may natatanging layunin na alisin ang Heavenly Thou God Eye. Sa timog kanlurang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, sa Yaoguang Zone, ang mga paksayo ng mga kalapit na zone ay nagtipon. Ang Bright Sun God ng Golden Crow Sacred Land ay nakatayo sa itaas, ang kanyang nagliliyab na gininto ang mga mata ay naglalabas ng sobrang init na ang iba ay hindi nang ahas na tumingin sa kanila ng diretso. Bukod sa Bright Sun God, dumating na ang iba pang mga God King sa mga kalapit na zone, kasama na ang God King Charflame ng Chanhe Zone, na dating nakalaban ni Francis.
Inipon ko kayong lahat dito para sa isang napakasimpleng layunin, hanapin ang Heaven Lord at sirain ang Heavenly Thou God Eye. Ang maliwanag na araw ng Diyos ay nagsalita ng may tono ng kataas-taasang kamahalan. Ang Chanhe Zone ay sumasang-ayon sa Bright Sun God. Agad na nagsalita si God King Charflame. Hanggat ang kapangyarihan ng Heavenly Thou God Eye ay patuloy na umiiral, ito ay patuloy na makakaimpluwensya sa balanse ng kapangyarihan sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kahit sinong God ay deity na nakakuha ng kapangyarihang ito ay magiging susunod na Heaven Lord. Kaya, ang kapangyarihang ito ay kailangang sirain. Gagawin ng Linglong Zone ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Tumayo ang isang babae na parang celestial fairy. Siya ang Diyos na hari ng sacred land ng Linglong Zone. Sa sandaling ito, isang pinakamataas na enerhiya ang bumaba. Ang lahat ng enerhiya sa mundo ay tila lumipat at nagsimulang dumaloy sa labas. Nagyelo ang espasyo sa palasyo, at maging ang mga Lord ay nakaramdam ng matinding pressure na nagpahirap sa kanila na makagalaw. Myriad Forms God, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng oras na pumunta sa aking lugar. Sumikip ang mukha ni Bright Sun God habang nagsasalita. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang matanda sa palasyo. Ang kanyang mga mata ay mga puyo ng tubig na umaagos ng maraming kulay, at ang kanyang buhok ay natural din na lumilipat sa pagitan ng iba't ibang kulay. Siya ay tila ang sagisag ng langit, lupa, bundok, at ang mga ilog. Ang napakaraming anyong Diyos. Isa sa mga God ay deity. Nataranta ang mga eksperto sa palasyo. Pinag-uusapan lang nila ang pagsira sa Heavenly Thou God Eye, at pagkatapos ay lumitaw ang isa sa mga God Eye deity. Ilang tao pa nga ang naniniwala na ang Myriad Forms God ay dumating para manggulo. Sa sandaling ito, nagsalita ang Myriad Forms God, sumasang-ayon din ako sa iyong pananaw. Nagulat ang marami sa mga tao sa palasyo. Hindi nila akalain na ang Myriad Forms God ay magsasabi ng ganoong bagay. Myriad Forms, talagang hindi mo ako binaygo. Ang maliwanag na araw ng Diyos. Ngumiti. Alam ng ilan sa mga God Kings na naruroon na ang Bright Sun God at ang Myriad Forms God ay may medyo malapit na relasyon. Pareho silang walang malasakit sa katanyagan at kayamanan at nasiyahan sa paglalakbay sa mundo. Ang maliwanag na araw ng Diyos ay hindi nakabalik sa kanyang sagradong lupain sa loob ng ilang daang milyong taon bago ito at malamang na hindi pa rin bumalik kung hindi dahil sa hitsura ng langit na Thou God Eye. Ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring pahintulutan na guluhin ang natural na balanse ng mundo. Ako rin ay magbibigay ng kamay. Ang Myriad Forms God ay matatag na ipinahayag. Sa buong Ancient Desolate Realm of Gods, mayroong iba pang mga alyansa na may iba't ibang laki na nabuo upang sirain ang Heavenly Thou God Eye. Ang kapangyarihan ng Heavenly Thou God Eye ay isang napakalaking tukso sa mga inapo ng 8 Great God Eyes at God Eye, ngunit wala itong gaanong gamit para sa ibang mga God Kings. Sa kabaligtaran, ang mga hari ng Diyos na ito at maging ang mga Diyos ay hindi nagnanais na makuha ng pangkat ng mata ng Diyos ang kapangyarihang ito. Ang lahat ng nangungunang eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagsimulang kumilos, kasama ang mga God Kings at God na nanatili sa pag-iisa sa daan-daang milyong taon. Marahil dahil ang Heaven Lord ay miyembro ng Heaven's Legacy Race at nagtataglay ng kapangyarihan ng panghuhula o marahil dahil sa mga espesyal na kakayahan ng Heavenly Thou God Eye, ang Heaven Lord ay nagpakita ng ilang beses ngunit nakakataka sa bawat pagkakataon. Mayroong isang bagay na maaaring kumpirmahin bagaman. Ang Heaven Lord ay hinahabol ng buong Ancient Desolate Realm of Gods, at wala siyang oras para magpahinga. Ang kanyang Diyos pinagmulan ay naubos at nasira at nangangailangan ng ilang oras upang mabawi. Kaya, ang Heaven Lord ay hindi gaanong mas malakas kaysa noong una siyang tumakas mula sa God Eyes. Ang 6 na mata ng Diyos ay nagpatuloy sa walang tigil at galit na paghahanap sa Heaven Lord. Sa loob ng Divine Kingdom, walang pakialam si Francis sa mga gawain sa labas ng mundo at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Sa tabi niya, may itinanim na maitim na pilak na puno, ilang daong pilak ang tumutubo mula sa mga sanga nito. Ito ang Space Spirit Tree. Sa ilalim ng Space Spirit Tree ay isang bilog na piraso ng jade na nagliliwanag ng buwan.
Ito ang Spacetime Treasure, ang Void Profound Spirit Jade. Matagal na niyang natapos ang paglinang ng Lightning Daw at nagpatuloy sa pag-unawa sa mga batas ng panahon. Itinuon din niya ang bahagi ng kanyang isip sa mga batas sa kalawakan. Sa kanyang katawan, ang Primal Chaos Scripture ay umiikot. Handa na si Francis na pumasok sa Third Heaven. Isang araw, sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Thuish. Isang gintong figure ang lumipad sa himpapawid na naglalabas ng isang malakas na divine sense na maingat na nagsusuklay sa bawat pulgada ng mundo. Ang golden figure na ito ay ang God King ng Tongtai Zone, God King Heaven Dragon. Siya ay personal na sumama sa paghahanap kay Francis sa Tongtai Zone noon, ngunit nagawa ni Francis na makatakas mula sa kanyang clone. Biglang naramdaman ng God King Heaven Dragon na may mali at nagsimulang mag-focus at mas maingat na maghanap gamit ang kanyang divine sense. Sa sandaling ito, boom! Bang! Ang malayong espasyo ay biglang namilipit at nabali, isang puting nakasuot na figure ang umaakyat. Panginoon sa langit! Nagulat si God King Heaven Dragon. Ang Heaven Lord ay lubhang mahina sa oras na ito at tila napakagulo. Malabo ang kanyang mga mata, at ang tirek na mata sa gitna ng kanyang noo ay sarado. Pagkatapos niya, hindi natin siya mabitawan. Ang Diyos na Haring Heaven Dragon ay nagmamadaling humabol, sabay kuha ng isang token ng mensahe. Sa paggamit nito, ngumiti ang Diyos Haring Langit na Dragon. Siya ay miyembro ng alyansa ng Bright Sun God, at sa pamamagitan ng message token, naramdaman niya na marami sa mga eksperto ng alyansa ang nasa malapit. Ang God King Heaven Dragon ay masugid na hinabol ang Heaven Lord, at hindi nagtagal, isa pang God King ang nagpakita sa harap ng Heaven Lord. Hindi ka makakatakas. Taong pusong tumawa ang Diyos Haring Langit na Dragon. Hindi niya magagamit ang Heavenly Dao God Eye, ngunit hindi lang ito ang tanging kayamanan sa pag-aari ng Heaven Lord. Nabalitaan na mayroon siyang mga fragment ng ancestral artifact, maging ang pseudo-ancestral artifacts. Dati, lumitaw ang pseudo-ancestral artifact Blazing Hell. Nangako ang Bright Sun God na tutuparin niya ang tatlong kahilingan sa kanyang kakayahan para sa miyembro ng alyansa na pumatay sa Heaven Lord. Ang pagkakaroon ng tatlong pabor mula sa isang Diyos ay lubhang mahalaga sa isang hari ng Diyos. Madilim at galit na galit ang mukha ng Heaven Lord. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ginawa niya ang pseudo-ancestral artifact Blazing Hell. Scram! Umungal ang Heaven Lord, pinaandar ang pseudo-ancestral artifact at nagpadala ng nagngangalit na dagat ng apoy sa rehiyon. Ngunit ang Diyos na Haring Heaven Dragon at ang isa pang hari ng Diyos, na bihasa sa batas ng tubig, ay nagtutulungan ay nagtataglay ng abnormal na lakas. Boom! Bang! Bumagsak! Ang dalawang hari ng Diyos na umaatake sa Heaven Lord mula sa magkabilang panig ay napakahirap harapin. Kayong dalawa ay walang iba kundi mga pulges. Sa abot ng aking makakaya, maaari kitang patayin sa isang daliri lamang. Ang Panginoong Langit ay umungal sa ayaw. Haha, nakarating ka na sa dulo ng kalsada. Wala kang pagkakataong bumalik sa iyong tuktok. Tumawa ang God King Heaven Dragon. Siya at ang isa pang hari ng Diyos ay malapit na hinabol. Scram! Ang Heaven Lord ay umungal, nagpadala ng gintong pilak na liwanag mula sa kanyang katawan at itinulak pabalik ang dalawang hari ng Diyos. Ito ang bloodline na kapangyarihan ng sinaunang lahi. Matapos itulak pabalik ang dalawang hari ng Diyos, pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Dao God ay upang palakasin ang kanyang bilis at nagsimulang tumakas. Pagod na siya. Huwag siyang tumakbo. Ipinagpatuloy ng God King Heaven Dragon at ng isa pang God King ang paghabol. Sa oras na ito, nagsimulang kumalat ang balita na nagpakita ang Heaven Lord, at ang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagsimulang magtipon sa Hilaga. Kasama dito ang lahat ng God Eyes maliban sa Destiny God Eye. Habang ang bagay ng Heavenly Dao God Eye ay lumilindol sa lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods, ang Sage Faction ay napakapayapa. Ito ay bahagyang dahil ang karamihan ng Sage Faction ay hindi sanay sa labanan. Ang isa pang dahilan ay ang Heaven Lord, kasama ang kanyang Ancient Race Bloodline at Heavenly Dao God Eye, ay isang napakahirap na target para sa kanilang mga panghuhula.
Siyempre, hindi ito nangangahulugan na walang makakagawa nito. Sina Chanwoo at Quincy ay nasa hiwalay sa lahat ng oras na ito, ang lahat ng kanilang lakas ay nakatuon sa paghula sa kasalukuyang kalagayan ng Heaven Lord. Ang iba pang pantas ay naghihintay sa paghatol at utos ni Lord Chanwoo. Sa araw na ito, binuksan ni Chanwoo ang kanyang mga mata. Ang panganib mula kay Tianxu ay umiiral pa rin isang napakalaking panganib. Ang Tianxu na binanggit ni Chanwoo ay walang iba kundi ang Heaven Lord of the Heaven-defying faction. Kasabay nito, nag-message si Chanwoo kay Quincy. Quincy, ano ang nakita ng iyong mga mata? Napakalabo ng eksena at mahirap tukuyin ang anumang detalye, ngunit nararamdaman ng aking mga mata na papatayin ang isang God Eye. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.